Nalasing ang dalaga kaya hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya sa kalye. Nagising na lamang siya nang maramdamang inaangkin na pala siya ng pulubi. Ngunit ang akala niya palang pulubi ay isa palang CEO ng kumpanyang kanyang pinasukan. Ano, kaya pa? Ani Melissa habang nakaalalay kay Gwen sa paglalakad. Nag-inom sila sa birthday ng kaibigan nila matapos pumasa sa bar exam ang kapatid nito. Kung hindi nyo kaya, pwede naman na ipahatid ko kayo sa kuya ko. Pagmamagandang loob ng isa nilang kaibigan. Naku, hindi na, kaya ko na. Sige na Melissa, wag mo na akong intindihin. Bagaman hilong-hilo, pinilit ni Gwen na sambitin yun. Sa ika-4 na baryo pa ang bahay niya ngunit tingin niya naman kaya na niyang paandarin ang sarili niyang kotse kahit mabagal ang takbo. Naguuntugan ng kanyang mga tuhod habang kinakapa ang pinto ng kanyang kotse. Laking pasasalamat niya nang makapasok siya sa loob nun. Matagal siyang dumukdok bago magdesisyon na paandarin ang kotse. Hindi naman din kasi siya kalakasang uminom kaya ganito ang tama ng alak na sapilitang ipinainom sa kanya kanina. Halos hindi na makita ni Gwen ang diretsong daan dahil sa hilo. Iisang baryo pa lamang ang nalalampasan niya pero para na siyang idinuduyan. Nang maramdaman niya ang paghalukay sa kanyang sikmura ay lumala kaya sapilitan siyang bumaba sa kotse para sumuka. Ngunit para lang siyang tinraidor ng sarili matapos walang lumabas sa bibig niya na kahit na ano. Nagulat siya nang may humawak sa kamay niya. Isang lalaki na napakapula ng mata. Madumi ang kabuuan sa katawan nito na para bang taong grasa. Sino ka? Pakawalan mo ko. Ani Gwen, ngunit ang lalaki halatang wala sa katinuan. Hindi, pagbigyan mo na ako. Anang lalaki na parang uhaw na uhaw sa laman. Gusto ko ngayon. Saad pa ng lalaki tsaka na lang ibinuwal si Gwen sa masukal na lugar na yun at kinuha ang kainosentihan ng kanyang katawan. Wala siyang nagawa dahil sa hilo at panghihina ng kanyang katawan. Sa tuwing maaalala ni Gwen ang malagim na gabing yun sa kamay ng adik na pulubi na nakaunas sa kanya, pinandidirihan niya ang kanyang sarili. Bagaman 2 buwan na ang nakararaan, ngunit sariwa pa din sa kanyang alaala ang mga naganap, lalo na ang mukha ng walang yang pulubi. Samantala sa kabilang banda, sa higit na 2 buwan na paghahanap sa tagapagmana ng Hanyang Group, sa wakas ay natagpuan nila si Kevin. Madami-dami po ang naiturok sa kanyang gamot. Magpasalamat na nga lang po tayo dahil naagapan natin agad. Binalak nilang sirain ang isipan ng apo ninyo, Chairman. Anang doktor na siyang nag-aalaga kay Kevin. Nang matagpuan po namin siya ay wala siyang saplot at lasing na lasing. Kaya si Sir Kevin lang po ang makakasagot kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Anang katiwala ng matanda. Maya-maya pa may kumatok mula sa labas. Chairman, nandito po ang Vice Presidente. Sinusundo po kayo para sa pagpirma ninyo. Anang tauhan niya mula sa labas. Ngayong araw nga po pala ang pirmahan nyo para ilipat sa pangalan ng panganay niyong anak ang kumpanya. Anang kanang kamay ng matanda. Sabihin mong ipagpaliban muna. Bukas na kami mag-usap. Anang chairman. Kevin, point of view. Malalakas na sigaw ang nadidinig. Isang babae na nagmamakaawa sa akin. Nakikita ko ang mukha niya, pero nakikita ko din ang sarili ko habang walang humpay sa pag-angkin sa babaeng yun. Malakas akong napahiyaw kasabay ng pagmulat ng aking mga mata. Sir? Anang kasambahay na nasa tabi ko. Masaya po kami at gising na kayo. What happened to me? Matagal po kayo nakatulog, sir, dahil po sa overdose ng gamot. Nasaan si Lolo? Kausap niyo po yung Uncle Marcos niyo. Kumunot ang noo ko. Sir, hindi pa po kayo pwedeng bumangon. Aniya pa sa akin nang alisin ko ang mga nakaturok sa aking braso. Hindi ko siya pinansin sa halip, naglakad na ako palabas. Nadinig ko ang tinig ni Lolo at ng kanyang kausap. Wala pang malinaw sa isipan ko kung ano ang mga nangyari habang tulog ako. Pero si Uncle Marcos ang kasama ko nang ako ay malasing. Marcos, masyado pang sariwa si Mikey para isalin sa kanyang kumpanya. Dinig kong ani Lolo. Wala naman na si Kevin. Sabi ninyong 2 buwan o magtatatlo na nga kakahanap sa kanya pero wala kayong napapala. Hindi kayo nakakalabas sa kumpanya dahil sa tuhod nyo kaya nga ipaubayan nyo na lamang sa amin ni Mikey yun.
Gagabayan ko siya, Dad. Bakit parang masyado kang nagmamadali? Ni Lolo. Dahil habang hindi natin inaasikaso ang kumpanya, lalo itong nalulugi. Oo sige, bukas na bukas sa ililipat ko sa pangalan mo ang kumpanya. Dinig kong ni Lolo. Napairap na lang ako. Napakasakim talaga ng kapatid ni Daddy na yun. Kung buhay lang sana siya, hindi kailangan ni Lolo na magpapilit ng ganito sa anak niya. Hinintay ko munang umalis si Uncle bago ako magpakita sa kanya. Ano pong gusto ni Uncle Marcus? Saad ko habang naglalakad palapit kay Lolo. Napatayo siya nang ako ay makita. Diyos ko apo, gising ka na. Ni Lolo tsaka ako sinalubong at niyakap. Akala ko matatagalan pa ang gising mo. Mangyak-ngyak na anya. Sa kanya ko lumaki at base sa kwento niya, kamukhang kamukha ko si Daddy kaya mahal na mahal niya ako. Kung sa bagay, sa dami ng portrait ni Daddy ay talagang katibayan iyon na kamukha ko nga talaga siya. Sorry po, pinagalala ko po kayo. Hindi, wag mong intindihin yon. Ang mahalagay ikaw apo. Ano, wala ka na bang nararamdamang iba? Ipapatawag ko ang doktor mo. Feeling ko okay naman na po ako. Ano bang nangyari sa'yo? Sino ang kasama mo bago ka mawala? Nag-aalala ang ni Lolo. Ayoko madagdagan pa ang alalahanin niya. Kaya umiling ako. Hindi ko na po maalala. Anong kailangan ni Uncle sa inyo? Gusto niyang ilipat ko na kay Mikey ang kumpanya. Alam niyo naman na walang hilig sa business si Mikey. Kaya bakit niya ipipilit sa anak niya? Bukas ay sasama ako. Ngayong bumalik na ako na ang bahalang magtuloy ng negosyo. Akala ko'y late ka pang magigising apo. Ayoko namang basta na lamang isaalang-alang ang kapakanan mo. Basta lamang masunod ang negosyo natin. Ipaubayan niyo na lamang sa akin, Lo. May isa lamang po akong ipapaubaya sa inyo. Nang panahong mawala ako sa sarili ko. May babae ako madalas makita sa aking isipan. Gusto ko siyang mahanap, Lo. O sige't magpapadala ako ng pinakamagaling na gumuhit sa iyo. Ilarawan mo na lamang para makita natin ang mukha ng babaeng sinasabi mo at ako ang bahalang humanap sa kanya. Matapos naming mag-usap ni Lolo, nagpaalam ako sa kanya na pumasok muna sa kwarto para ikondisyon ang katawan ko. Nagmuni-muni ako hanggang sa gumunita sa isipan ko ang babaeng iyon. Akala ko ba magpapahinga ka? San ka patungo? Ni Lolo nang lumabas ako, dala ang susi ng isang kotse. Pupuntahan ko po si Harold. Nagmamadaling saad ko. Isa sa mga bisita niya ang babae na iyon at nasisiguro ko iyon. Mag-iingat ka kung ganun. Huwag kang magpakita muna sa mga tao kung maaari hanggat pinaiimbestigahan ko pa ang nangyari sa iyo. Tumangulang ako bago sumakay sa kotse. Tahimik akong nag-drive papunta sa bahay nila. Habang papalapit ako ng papalapit, lalong gumugunita sa alaala ko ang mga nangyari. Sa ikatlong baryo papunta kila Harold, napatigil ako. Napako ang mata ko sa masukal na bakanting lote kung saan natatandaan ko ang kahalayan na ginawa ko sa inosenteng babae na iyon. Kilala ko ang mukha niya, pero hindi ang pangalan niya. Iniling ko ang aking ulo. Isipin ko man ay wala din namang mangyayari. Mabilis kong dinrive ang kotse papunta kina Harold at swerte ko dahil inabutan ko pa siya na palabas ng bahay nila sakay ng kanyang kotse kaya binusinahan ko siya. Ibinaba niya ang bintana ng kotse niya kaya bumaba ako. Nagulat pa nga siya nang ako ay makita. Bro, okay ka na ba? Loko ka. Kala ko wala ka na talaga. Pumutok ang balita na nawawala ka after ng party. Masyadong mahaba kung iisa-isahin ko pa ang pagpapaliwanag sa'yo. May mahalaga akong sadya kaya ako nandito. Saad ko sa kanya. Nag-antay na lang siya na sasabihin ko ang sadya ko. Tungkol dun sa mga bisita ng kapatid mo. May kailangan ako makita. Baka may photo album kanya nung birthday niya. Gusto kong makita. May tao akong hinahanap. Dala na ni Micaela yung album sa Manila kaya hindi ko na maibibigay sa'yo. Hindi ko na maipapakita. Ano bang kailangan mo dun? May isa ako napakailamanan sa kanila. Napakailamanan? What do you mean? Naguguluhang saad niya. Pwede bang pag-usapan natin sa medyo pribadong lugar? Tanong ko at pumayag naman siya. Sa isang simpleng resto kami dumiretso kahit na hindi naman ako nagugutom. Nung gabing yun, matapos kong uminom galing sa inyo ay mag-isa lang ako. Hilong-hilo ako nung gabing yun kaya hindi ko alam kung paano ako naturukan ng gamot.
Naramdaman ko na lang na parang lumulutang ako. Si Tito Marcos lang ang kasunod mo nun eh. Pero syempre, uncle mo siya kaya hindi ko siya paghihinalaan. Tama siya. Uncle ko si Uncle Marcos kaya malabo siyang paghinalaan. Pero kailangan ko makausap ang babaeng yun. Pero paano ko siyang kakausapin kung kahit na kaunting pangalan niya hindi ko alam? Susubukan ko na lang tanungin si Micaela. Malay natin, tanda niya pa hindi ba? Kahit medyo imposible. Ngiwing ani Harold. Akala ko'y masasagot na ang lahat ng aking katanungan sa tulong ni Harold. Kaya lang ay bigo ako. Hindi lang makaya ng konsensya ko na may isang inosenteng nagdurusa ngayon dahil sa katangahan ko. Pero kung sa bagay, wala din akong dapat nasisihin kundi ang mga walang yang may gawa nito sa akin. Nagpaalam ako kay Harold matapos ay dumiretso na sa bahay. Nag-aantay pa din sa akin si Lolo. "Kamusta, Apo? Ano ba talaga yung nilakad mo?" "Wala, Lo. Bukas isasama ko sa pagpunta niyo sa company." "Oo naman," ani Lolo. Kinaumagahan ay sa luxury car kami ni Lolo sumakay. Sa 2 buwan na wala ako, hindi siya bumisita doon. At inaasahan ko nang sasalubungin siya ni Uncle Marcos kasama ang mga tauhan namin. Sa totoo lang ay madami ang may mga ayaw kay Uncle dahil sa bulok niyang ugali. Kahit nung ako pa ang CEO noon, madalas na siyang umakto bilang boss kahit na wala naman siyang ambag sa kumpanya. "Malapit na tayo. Maging handa ka dahil nandito ang Uncle Marcos mo," ani Lolo. Hindi naman ako kumibo hanggang sa huminto ang kotse. Si Lolo na ang pinauna ko sa pagbaba at tulad ng inaasahan, sinalubong nga siya ni Uncle. "Mas napaaga po kayo, Dad, sa inaasahan ko." Matamis ang pagkakangiti na ani Uncle. "Tara na sa loob." "Sandali at may kasama ako." Kontra naman ni Lolo. Doon ay nagpasya na akong bumaba. Laking gulat ni Uncle nang ako ay makita. Talagang nakanganga siya habang bilog na bilog ang mga mata. "Kevin, nakabalik ka na." "Masyado ba ang napaaga? Ako nga din nagtaka. Kala ko pang lifetime na ang pagkawala ko kasi medyo stressful mabuhay." Kakamot-kamot sa ulo na saad ko. "Tara na. I'm sure. Namiss ako ng mga employee ko." Birong saad ko kay Uncle tsaka ako tinapik ang likod niya. Iginiya ko si Lolo na ngayon ay nakangiti. Ang kanina ay tatamlay-tamlay na mga empleyado ko, ngayon ay mga nabuhayan. "Namiss niyo ko?" Birong saad ko sa kanila at iisa ang naging sagot nila. Isang mainit na pagsalubong sa 2 buwan na pagkawala ko. "Sir, mabuti naman po at nakabalik na kayo," ani Vienna, ang manager ng company. "Kamusta ang naging takbo habang wala ako?" "Bumaba po yung demand ng mga tao kaya kalahati ng stocks natin bumagsak. Bukod po doon, madami ang nag-resign matapos nilang malaman na nawala kayo kaya napakaraming trainee na bago." "Okay lang yan. Matututuhan din nilang lahat dito. Mas i-improve natin ang company at benefits ng mga tao." Bumaling ako kay Lolo. "Kala ko po may pag-uusapan kayo ni Uncle." Oo, tara na." Anyaya ni Lolo tsaka nanguna. Kahit papaano, nakikita ko sa gilid ng aking mata ang pailalim na tingin sa akin ni Uncle. Alam ko naman kasi na siya ang dahilan ng pagkawala ko. Kailangan ko lamang ng matibay na ebidensya. "Gwen, bilisan mo!" Dinig kong ani Vienna pero hindi ko nanilingon pa kung sino ang kausap niya. Malamang na isa sa mga bagong tauhan. Paglabas namin sa elevator ay sa opisina kami dumiretso kaysa sa conference. 3 lang naman kami na mag-uusap-usap. "Maupo kayo." Inaniyahan ko sila sa sofa na naroon malapit sa mesa. "Kung kailangan nyo ng maiinom magsabi lang kayo." Wika ko nang maupo din ako kaharap nila. "Umpisahan na natin," ani Lolo. "Ang sabi mo sa akin ay nais mong ipalipat kay Mikey itong kumpanya dahil wala naman na si Kevin. Ngayong narito na siya, ano na ang desisyon mo?" "Dad, hindi ko alam kung ginugood time nyo ba ako o ano. Nung isang araw at kahapon kinausap ko kayo panay kayo bukas. Hindi nyo man lang sa akin binanggit na nakabalik na pala ang pamangkin ko. Naalala ko lang naman ang property niya kaya ako gustong pamahalaan muna to. Kung sinabi nyo sa akin na nakabalik na siya di sana wala ako rito. Ayokong isipin niya na pinag-iinteresan ko itong agawin sa kanya." Defensive na ani Uncle. "Hayaan mo Uncle dahil wala namang ganun. Alam kong hindi mo naman magagawa sa akin yun. Kahit paano, tinitignan pa din kitang kadugo ko. Kahit pa alam kong gusto mo na din namang maging owner nito." "Kevin,
Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Alam mong noon pa man ay binabantayan na kita para sa bunso kong kapatid. Gusto kong maniwala, pero mapapaniwala mo lang ako kung maipapaliwanag mo sa akin kung paano ako nawala, gayong sasakyan mo ang kasunod ko habang lasing ako ng gabing mawala ako. Nanlaki ang mata niya tsaka nagsimulang mamutla ang kanyang labi. Kung hindi mo masasagot ang bagay na yan, hindi ko paniniwalaan na hindi mo magagawa sa akin ang bagay na yun. Saad ko tsaka ako tumayo at bumalik sa swivel chair. Wala na kayong pag-uusapan ni Lolo. Ipapabalik ko na siya sa bahay. Vice Presidente pa din ako dito kaya kahit papaano, may karapatan pa din ako. Ano man ang isipin mo sa akin, ikaw na ang bahala. Salamat sa oras nyo. Tumayo siya tsaka yumuko kay Lolo at naglakad palabas. Kakaiba din ang uncle mo, no? Tumatawang ani Lolo. Pero maiba ako. Totoo bang kasama mo siya ng gabing yon? Si Harold ang nagsabi sa aking Lolo kaya hindi malabo. Kahit sarili mong kapamilya ay napakahirap ng pagkatiwalaan. Pakainin mo man sa sarili mong palad, tutuklawin ka pa din. Ayos lang po yun. Ngayong alam niyang may ideya na ako, lalo po siyang mag-iingat. Pasalamat na lang talaga tayo dahil hindi sa kanya nagmana si Mikey. Tara na, Lo, ipapahatid ko na kayo pabalik sa bahay. Mag-iikot ako para malaman kung ilan ba ang mga bagong empleyado. Nako, hindi nakakayanin ng tuhod ko kung mag-iikot pa ako. Aantay na lamang kita pabalik tapos ay balitaan mo ko. Ani Lolo, kaya tumango ako. Balak kong simulan ang pag-iikot sa baba, kaya naman sumakay ako sa elevator. Nakasuksok lang sa bulsa ng pants ko ang aking kamay habang nakatayo sa elevator nang huminto iyon sa second floor tsaka iyon bumukas. Nakatitig sa akin ng babaeng hindi ko kilala pero mukhang empleyado rin siya dito. Pamilyar ang mukha niya. Ikaw? Malakas na sigaw niya sa akin tsaka niya ako dinuro gamit ang isa niyang daliri. Inisa-isa niya pang titigan ng parte ng katawan ko. Ang kapal naman na mukha mo para magpakita pa sa akin dito. Humakbang siya pasulong tsaka ako sinapak ng malakas na ikinatabingi ng mukha ko. What's wrong with you? Singhal ko pabalik sa kanya. Walang ya ka? Talagang pa-Ingles-Ingles ka pa? Talagang hindi mo natatandaan? Nagagalaiting saad niya tsaka luminga-linga. Matapos ay bigla na lamang dinampot ang kamay ko at hinila sa kung saan walang mga tao. Hindi mo na ako maluloko. Alam kong pulubi kang scammer ka at hinding-hindi ko nalilimutan ang gabing yon. Ngumuwi siya at unti-unting naging emosyonal. Hindi ko naman alam kung anong pinaglalaban niya. Hindi mo alam kung gaano kalaking bangungot ang tinanas ko dahil sa kawalangyaan mo. Ang sama mo. Oo, tanggap ko na nga na nangyari sa akin yun pero sana hindi ka na lang nagpakita sa akin. Nakakahiya na ang isang pulubing gaya mo lang ang gumawa noon sa akin. The heck are you saying, woman? Itigil mo ang kakasabi ng pulubi. Am I look pulubi ba sa paningin mo? Sa itsura kong to? Mangi-scam ka dito? Kaya ka nakaganyan ng suot? O baka sinundan mo pa ako para i-blackmail? Wala akong plano na mapangasawa ang kagaya mo. Umalis ka na dito. Rapist. Guinevere! Malakas na sigaw ni Vienna. Sino ka para pagsabihan ng ganyan ng CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo? Nakataas ang kilay na ani Vienna. CEO? Nauutal na tanong bigla ni Gwen. Oo, siya ang CEO ng company natin at napakalakas ng loob mo para ganyanin lang siya. Sir Gray, pasensya na po sa inasal ng empleyado natin. Pagsasabihan ko na lamang po siya. No, it's fine. Subukan mo siyang dalhin sa psychiatrist. Mukhang may problema sa pag-iisip yan. Sige na, bala kong mag-ikot-ikot. Humakbang ako palayo sa kanila, pero nakakaapat pa lang ako nang mag-sink in sa akin unti-unti ang kanyang tinutukoy. Gwen, point of view. Ano sa tingin mo ginagawa mo? Tama bang laitin mo ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo? Malakas na sigaw sa akin ni manager na ikinayuko ko. Pasensya na po. Magpasalamat ka dahil hindi ganun kay Sir Marcus mag-isip yon. Kung hindi tanggal ka na, sige na, balik sa trabaho. Tsaka lang ako nakahinga ng maluwag nang umalis siya. Halos mapapikit ako dahil sa kahihiyan. Ano bang pinaggagawa mo, Gwen? Kinagagalitan ko ang aking sarili. Oh, bakit hindi matawaran ang pagkasimangot mo? Ani Melissa pagbalik ko sa opisina. Hindi ako makaimik dahil nakasubaybay pa din sa akin si manager na nasa upuan niya. Mamaya ako ikukwento. Hiyang-hiyang saad ko.
Siguruhin yung malinis ang paligid nyo. Bibisita dito ang CEO. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, Christian Kevin Gray ang full name niya. Alam kong ako ang tinutukoy niya. Nadinig ko pa ang malakas na pagtawa ni Vanessa. Sino naman pong hindi makakakilala sa isang gwapo at mayamang CEO na kagaya ni Sir Kevin? Itanong nyo sa mga kasama nyo. Masungit na aniya na ikinababa ko ng ulo. Hiyang-hiya talaga ako, lalo na siguro kung malalaman niyang ako ang sinasabi ni Miss Vienna. May nangyari ba sa'yo? Siniko ako ni Melissa. Mahabang kwento, mamaya na lang. Ikaw pinaglilihiman mo na ako. Nakalabing aniya pa tsaka sumiring. Aapila sana ako kaya lang ay siyang pagbukas din naman ng pinto at si Sir Kevin kaagad ang aking nakita. Good morning, sir. Masiglang pagbati ng lahat habang ako nakatulala pa din. Tuloy ay nahuli ako ng reaksyon. Tinaasan ako ng kilay ni Sir Kevin na parang tinatanong ako kung ano ang aking plano. Good morning, sir. Pahabol kong pagbati. Tumango naman siya. Naglakad-lakad siya sa bawat mesa namin. How are you doing, guys? So sa hindi pa nakakakilala sa akin, I am Kevin Gray. Kahit Kevin na lang kung masasalubong niyo ko at ayaw niyo talaga akong galangin. Aniya sakto na tumapat sa akin at saka ngumiti. Mabait naman ako. Hindi nangangagat pero ayoko nang makalat. Yumuko siya at sa mismong tapat ko, pinulot ang lukot na papel at nilapag sa aking mesa. Hindi ba, Miss Gwen? Napangiwi ako at halos hindi alam kung paano siya kakausapin. Kanino naman kayang kalat to? Naiinis na saad ko sa aking isipan. Meet me at my office after lunch. Bulong na aniya tsaka tumalima. Vienna, wag mo nang pagalitan si Miss Gwen. Galing yata sa bulsa ko ang papel na yun. Aniya bago tuluyang lumabas. Nakatingin sa akin ang lahat ng mga katrabaho namin. Nilingon ko naman si Melissa na nakatunganga. Hoy, feeling ko in love na ako, friend. Umahis ka nga. Wika ko tsaka muling bumalik sa pagtatrabaho. Tinapos ko ang mga utos ni Manager Vienna. Dahil ilang minuto na lamang, magbe-break time na. Makalaglag panty talaga ang kagwapuhan niya. Umiiling na ani Melissa habang nasa pila kami ng cafeteria. Libre ang lunch sa company at masarap din naman ang menu nila dito, kaya nagtsatsaga kami sa pila. Ano ka ba naman? Hindi yun papatol sa gaya natin, no? Singhal ko sa kanya para itigil niya ang paghahalusinate niya. Mataas ang standards nun, no? Oo na, sige na. So ano ngang chismis sa'yo? Sabik na ani Melissa tsaka humawak sa aking balikat. Mamaya na sa mesa, lumayo tayo ng konti. Medyo nakakahiya to eh. Okay, sagot ni Melissa tsaka umayos ng tayo. Sir, kanina pa po ba kayo dyan? Dinig kong ani Melissa kaya nilingon ko siya kung sino ang kanyang kausap. Nakita ko si Sir Kevin na matyagading nakapila. Mauna na po kayo. Aniya tsaka lumihis. Thanks. Lilihis na din sana ako ng, no, okay lang ako na magantay dito. Hindi naman fair kung gutom ka na tapos pauunahin mo pa ako. Aniya sa akin. Hindi ko alam kung nananadya ba siya o ano. Nung lumihis si Melissa, nagpasalamat pa siya samantalang ako ginaganito niya. Hindi ko naman sadya na mapagkamalan siya. Makikitable ako sa'yo. Okay lang ba? Tanong niya sa akin na walang pag-aalinlangan. Pinangunahan ako ng hiya nang pagtinginan kami ng mga tao. Oo naman, sir. Masiglang ani Melissa tsaka umangkla sa kamay ko. Magka-table kami niya ni Gwen kaya okay lang. Kilig na ani Melissa. Ano ka ba naman? Palihim kong singhal kay Melissa. Sa amin, sir, malawak pa naman ang table namin. Ani Vanessa. No thanks, pumayag naman na sila. Ani Sir Kevin. Pagkuha namin ng pagkain, dumiretso na kami sa inuuko pa naming upuan. Bago lang kayo dito, I'm sure. Oo sir, parang mga 1.5 month. Masiglang sagot ni Melissa. Talaga? So kilala mo ko? Oo naman sir, ganoon naman po kapag nag-a-apply sa trabaho, kailangan kilalanin ng may-ari. Maganda yan. May na-encounter kasi ako kanina. Kaunti na lang masasaktan na ako. Tumawa siya ng malakas kaya lalo ako napangiwi. Pero okay naman na. Nung mga unang linggo namin dito, sobrang higpit ni Sir Marcus. Buti na nga lang po at dumating si Sir Mikey. Oh, kilala mo si Mikey? He's my cousin eh. Opo, tulad nyo kasabay din minsan namin kumain yun, kaya madalas tong friend ko nabubuli.
Napakadaldal talaga nitong si Melissa. Talaga, so ibig sabihin, close nyo din si Mikey? Ani Sir Kevin. Kapag baka kasabay kumain close na, hindi nga namin siya close. Saad ko sa aking isipan. Thanks for the lunch, na-enjoy ko kayong kasabay. Aniya nang matapos kami tsaka naunang maglakad palabas. Huwag niyong bigyan ng kahulugan, talagang mahilig lang sumabay si Sir sa mga bago. Nakataas ang kilay na Ani Vienna at matalim na nakatingin sa akin. Gustong gusto kong sabihin na kanyang-kanya na ang sir niya at wala akong balak na agawin. Hindi ka pa ba babalik sa loob? May lalakarin ka ba? Ani Melissa sa akin kaya tumango ako. Yung utang mong chismis sa akin. Ani at saka tatawa-tawa. Paano ko naman masasabi sa kanya? Yung chismis kasama namin. Maingat ang bawat hakbang ko habang palinga-linga. Baka mamaya may makakita sa akin at gawan pa ako ng issue. Marahan kong binuksan ang doorknob. Tsaka lang ako nakahinga ng maluwag na makapasok ako sa loob ng opisina. Anong ginagawa mo? Ani Sir Kevin habang nakatingin sa akin. Nakasandal kasi ako sa pinto. Kasi baka may makakita sa akin at gawa na naman ako ng issue. Ayoko nang maulit-ulit yung maling akala ko sa'yo. Pasensya ka na. Ako yon. Ha? Ako talaga yon, yung lalaki ng gabi. Pakiramdam ko'y bumalik lahat ng inis ko kanina. Anong sabi mo? Look, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Pakinggan? Kanina halos mapahiya ako pero hindi mo pa din inamin ang kasalanan mo. Hindi lang sapak ang bagay sa'yo. Saad ko tsaka akmang sasampalin ko siya nang hawakan niya ang kamay ko para pigilan. Hindi ko naalala and I'm sorry. Sorry your face. Paiyak na sanang saad ko pero sinandal niya ako sa mesa niya habang hawak pa din ang kamay ko. Ano bang dapat kong gawin para patahimikin ka? Kailangan ba ng halik? Bitiwan mo ko. Saad niya na ikinapula ng mukha ko. Iniwas ko ang paningin ko sa kanya. Calm down please. Hindi makakatulong kung sisigaw-sigaw ka. Hindi ko ginusto ang mga nangyari. Nung gabing yon wala ako sa sarili. Pero hindi ibig sabihin na ginusto ko din yon. May walang yang nagturok sa akin ng gamot at nagkataon na ikaw ang tinibok ng kalamnan ko. Ilang araw ko din na iniisip kung sino ka. Kinakain ako ng guilty ko. Hindi ko ginusto ang lahat, Gwen. Kahit na anong sorry mo, hindi mo na maitutuwid ang kasalanang itinatak mo sa akin. Ano bang gusto mong gawin ko? Hindi ko alam. Gusto mo ng pera? Masama ang tingin ko sa kanya. Walang sasapat na pera para mabayaran ng dignidad ko. Kalma lang, galit na galit ka na naman. May boyfriend ka na ba? Ako ang magpapaliwanag ng lahat sa kanya kung sakali. Wala ko nun. Us? Tanong niya na para bang natatawa. Don't get me wrong. Medyo nagtaka lang ako. So paano, anong gusto mong gawin ko? Pakasalan ka? Hindi ko sinabi na ganun ah. Well, wala din naman akong girlfriend. Kaya hindi mahirap kung ganoon ang hihingin mo. Ano bang sinasabi mo? Bakit? Hindi naman mahirap yun. Wala akong girlfriend, kaya madali lang yun. Sira ka ba? Malakas na saad ko kasabay noon ng pagbukas ng pinto at si Manager Vienna ang pumasok. Nagulat siya nang ako ay makita. Hindi ko alam kung nadinig niya ba ako. Anong ginagawa mo dito? Saad niya sa akin. Ako ang nagpatawag sa kanya. Gusto ko lang siyang bigyan ng parusa sa ginawa niya sa akin kanina. Huwag mo na siyang problemahin. Saad ni Sir Kevin. Opo, heto yung mga papel na hinihingi niyo sa akin. Oras na po kasi ng trabaho. Okay Gwen, sige na. Makakaalis ka na. Basta pag-isipan mo kung anong magiging hatol. San ka ba galing? Kanina pa nagbubunga nga si Manager Vien. Ani Melissa sa akin. Nagkita na kami. Nakataas ang kilay na ani Manager Vienna. Nakasunod ko din pala. Balik na sa trabaho. San ka nga galing? Pasimpleng bulong na Melissa. May inasikaso lang ako. Pagsisinungaling ko para itigil niya na ang pangungulit sa akin. Ayoko madagdagan pa ang kasalanan ko kay Ma'am Vienna. Baka lalo akong pag-isipan yan. Nang sumunod na umaga ay bala ko sanang iwasan ang lahat ng mga maaaring maging issue. Gusto ko ng peace of mind, kaya lang ay paggarahe pa lang ang kotse ko nang mamataan ko ang sports car ni Mikey at syempre pati siya. Matyaga siyang nakasandal sa kotse niya habang nag-aabang sa kung kanino. Bala ko sanang deadmahin siya kaya lang isinigaw na niya ang pangalan ko nang makita niyang bumaba ako. Gwen! Patakbo pa siyang lumapit sa akin. Good morning, nag-breakfast ka na ba?
Wala kasi sa mood ang tiyan ko para kumain. Ganun ba? Itong coffee na lang ang tanggapin mo. Iniabot niya sa akin ng Starbucks na kanyang hawak. Maya-maya pa, may isa pang sasakyan na humahagibis. Natakot ako na baka gawan ako ng issue. Kaya naman nagmamadali akong humakbang habang hawak ko ang kamay ni Mikey. Tara na sa loob. Ngiting saad ko pero tinawag nito ang pangalan ko kaya napahinto ako. Dahan-dahan ako lumingon hanggang sa makita ko si Sir Kevin. Naglalakad na ito palapit sa amin. Kuya Kevin? Ani Mikey. It's good to see you. Nakabalik ka na. Sabik na niyakap ni Mikey si Sir Kevin. What are you doing here with my... Kinabahan ako sa pabitin niyang sinabi habang nakatingin sa akin. Employee. Nakakatuwang kilala mo pala si Gwen. Close kami at kakilala niya din ako. Ani Mikey tsaka ako inakbayan na ikinataas ng kilay ni Kevin para bang hindi siya sang-ayon sa ginagawa ng kanyang pinsan. Pinagbabawal ko ang mga ganyang actions dito sa company ko. Wala akong pakailam kahit pinsan pa kita. Ani Kevin tsaka inalis ang kamay ni Mikey sa aking balikat. Mas maiging umiwas sa mga chismis. Pero hindi pa naman working hours, hindi ba? Tsaka alam naman ng mga tao na kilala ko ni Gwen. Kahit na. Gumitna siya sa amin ni Mikey dahilan para maghiwalay kami. Inakbayan ni Sir Kevin ang kanyang pinsan. Sa office na lang tayo mag-usap. Tara na Gwen. Anyaya pa sa akin kaya marahan akong tumango kahit na may pag-aalangan na sumabay sa kanila. Pagsakay namin sa elevator, huminto iyon sa unang palapag. Pagbukas ay naroon sina Melissa at ang iba pa naming office mate kasabay si Manager Vienna at Vanessa. Umatras ako dahil magsisiksikan na kami. Ang ending tuloy, napagitna ako sa magpinsan. Okay ka lang dyan? Sabay pang pabulong na tanong nila sa akin. Nagkagulatan sila dahilan para magkatinginan sila. Maghahagdan na lang kaya ako. Baka mag-overload tayo dito, maaga pa naman. Ngiwing saad ko habang hindi pa umaakyat ang elevator. Sige, sasamahan na kita. Ani Mikey. Hindi na. Kaagad na kontra ni Sir Kevin. Vienna, ibili mo muna ako sa labas ng coffee. Wika niya kay manager. Tuloy ay masama na naman ako nitong nilingon. Kahit ayaw niyang lumabas dahil utos iyon ng CEO ng company, lumabas siya ng elevator. Wala din naman ako magagawa kahit hindi yun okay sa akin dahil siguradong ako na naman ang babalikan ni Manager Vienna mamaya. Kita tayo maya. Ani Mikey nang makarating kami sa floor namin. Sige, yun lang ang naging sagot ko bago bumaba. Nang umakyat muli ang elevator, pinauna ko na ang iba naming ka-office mate dahil alam ko naman na makikichika na naman si Melissa. Malakas siyang tumili. Diyos ko, friend! Napakaganda mong tunay! Si Mikey Gray na yon. Iiling-iling na aniya na para bang nananaginip ng gising. Sige, sasamahan na kita. Panggagaya niya pa sa sinabi ni Mikey kanina. Diyos ko, at ang CEO? Magsiselos talaga ako kung sino man ang magugustuhan ni Sir Kevin dito. Pero dahil mukhang ikaw naman ang tipo niya, hindi na. Feeling ko, pinag-aagawan ka ng dalawang prinsipe. Ano ka ba? Mali ang iniisip mo. Nagkasabay lang kami kanina no, sakto naman na dumating si Sir Kevin. Tara na nga. Yung utos niya kay manager, kala mo ba hindi ko halata para hindi ka masolo ni Sir Inutusan niya si Bruha. Sabihin mo, matagal mo nang kakilala si Sir Kevin no. Napatigil ako sa paghakbang pero umakto ko na walang alam sa kanyang sinasabi. Alam mo, tigilan mo na yan. Mali ka nang iniisip, okay? Wika ko tsaka kami nagdire-diretso papasok sa opisina. Naglilinis na ako ng table ko nang pumasok si Manager Vienna na may matatalas na tingin sa akin. Matandang dalaga na ito at nasa 44 na yata. Alanganin kay Sir Kevin na nasa 32 pa lang, pero sino ba naman ang hindi magkaka-interes sa gwapong gaya niya? Dahil sa nangyaring yun sa elevator, pinatong sa akin ni Miss Vienna ang lahat ng trabaho. Kahit umangal ako, wala naman ako magagawa. Patapos ka na sa pinagagawa ko? Mataray na aniya nang ako ay lapitan. Malapit-lapit na po. Kaagad niyang itinuro sa akin ang tambak na mga folder sa gilid ng pinto. Dalhin mo yun sa storage room. Ani at ilang minuto lamang ay magbi-break na. Pwede po kayang after lunch na? Hindi. Alam kong kung saan-saan ka lang gagala. Kaya mas maiging ngayon na. Tsaka wag kang umaasta na feeling mo. Palagi kang importante kapag nasa paligid si Sir Mikey o si Sir Kevin. Tandaan mo bago ka lang dito.
Mas may karapatan kaming mas matatagal na mag-inarte. Irap niya pa sa akin. Hihintay na lang kita sa cafeteria. I-order na lang kita ng pagkain. Pabulong na ani Melissa kaya tumango ako bago pumunta sa inuutos ni manager. Hindi naman kabigatan ng mga folder na yun pero nakakangalay pa rin lalo at makakapal ang mga files. Maingat ang bawat hakbang ko kaysa naman magpulot pa ako isa-isa dahil sa pagmamadali ko. Nakahinga ako ng maluwag nang sa wakas marating ko ang elevator. Pasara na sana iyon nang may kamay na humarang para pigilan ang tuluyang pagsasara ng pinto ng elevator. Si Sir Kevin ang naroon. O ano yan? Inutusan ako ni manager na dalhin dito sa storage room eh. Sagot ko habang nakababa ang paningin ko sa aking kamay na pinagkukukut-kut ko. Bakit daw? Nagalit yata siya dun sa nangyari kanina sa elevator. Gusto mo pagalitan ko siya? Ako na naman ang masisisi dyan eh. Akala niya nagsumbong ako. May gusto siya sa'yo. Anong pakialam ko? May gusto naman akong iba. Kung pwede sana, huwag kang umasta na close tayo pag nandyan siya. Napasinghap ako nang haltakin niya ang kamay ko palapit sa kanya. Kasama ang buong katawan ko. Ngayong wala siya. So pwede na akong umasta na close tayo. Aniya habang nakatitig sa akin. Nasa 2 pulgada na lang yata ang pagitan ng mukha namin. Pasalamat ako nang tumunog ang elevator kaya binitiwan niya ako. Nagmamadali kong binuhat ang mga papel palabas. Kailangan ko na ng sekretary. Ikaw ang kukunin ko para hindi ka na niya pahirapan ng ganyan. Dinig kong sigaw niya pero hindi ko na siya pinansin. Dahil sa ginawa at mga sinabi niya, pakiramdam ko na wala ang aking gutom. Pagkasalansan ko ng mga papel, sumandal ako sandali. Nagring ang phone ko at si Melissa ang tumatawag. Pinag-isipan ko pa kung anong gagawin ko dun pero sa huli, pinili kong sagutin. Nasaan ka na ba? Nandito si Sir Mikey, hinahanap ka na. Hindi daw siya kakain hanggat wala ka. Ay, bakit ba pinahihirapan ako ng magpinsang to? Pababa na ako. Yun lang ang naisagot ko. Palabas na ako sa storage room nang may magsalita sa gilid ng pinto. Ang tagal mo, gutom na ako. Sir Kevin, ano pong ginagawa niyo dito? Nihintay ka. May lihim na daan dito sa building. Gusto mong kumain sa labas? Hindi ko alam kung kailan kami naging close at ganyan niya ako kausapin. Nasa baba si Sir Mikey. Mag-aantay daw. Okay. Nawala siya bigla sa mood. Mauna ka na, baka kung anong isipin nila. Saad ko nang malapit na kami sa pinto ng cafeteria. Di isipin nila. Ani at saka hinawakan ng kamay ko. Kala ko talaga hahawakan niya iyon hanggang sa makapasok. Pero binitiwan niya bago pa kami umabot sa pinto. Otomatikong nasa amin ang tingin ng mga tao dahil kasama ko si Sir Kevin. Oh, magkasama kayo? Ani Mikey sa akin. Kumuha pa kasi ng pagkain si Sir Kevin. Hindi, magkasabay lang kami dyan sa labas. Paliwanag ko at mukhang naniwala naman siya. Kumakain ka pala dito? Ani Sir Mikey nang makaupo si Sir Kevin. Oo naman, what's wrong? Wala naman, maarte ka kasi kaya akala ko hindi. Ani Mikey tsaka tumingin sa akin. May lakad ka ba sa Sunday? Labas naman tayo. Naku, sorry. Yun lang kasi ang pahinga ko kaya kung pwede, itutulog ko na lang yun. Dalawin na lang kita sa inyo. Sabik na ani Mikey. Kumain muna kayo. Nakakakain ba kayo ng ganyan kaingay? Sermon ni Kevin kaya nanahimik na din ako. Nagsimula na din akong kumain nang muling magsalita si Mikey. Gusto kitang ligawan, Gwen. Nasamid pa ako tsaka napatingin kay Kevin. Maging ang kalapit namin sa mesa, napatingin din. Stop making a joke, Mikey. Seryosong ani Kevin. Seryoso naman ako eh. Di ako nagbibiro. Seryoso ako at kung sasabihin ni Gwen na hindi pa siya handa, willing naman ako maghintay. Ani Mikey tsaka tumayo. Mauna na ako. Ayoko makakaabala. Tatawagan kita kapag maluwag ang schedule ko. Ani at tsaka ngumiti at iniwan kami doon. Huwag niyo siyang pansinin. Madalas lang talaga na ganyan siya kapag nabuboring. Ani Kevin. Kung sakali ay wala din namang problema dahil dalaga naman si Gwen. Nakangiting ani Melissa pero halatang hindi siya sinasang-ayunan ni Sir Kevin. Tapos na akong kumain, mauuna na ako. Gagamit pa kasi ako ng CR. Nauna akong magpaalam sa kanila. Sasamahan na kita. Ani Melissa. Hindi na, kausapin mo na lang muna si Sir Kevin dyan. Saad ko tsaka ako nang unang umalis. Sa totoo lang,
Kanina pa hindi maayos ang aking pakiramdam. Para bang hinahalukay ang aking sikmura. Pagpasok ko sa CR, tinitigan ko ang aking sarili. Natatakot ako. Napapansin ko ang pagbabago kong pakiramdam. Bukod doon, ay palagi kong hinahanap ang pabango ni Kevin kahit na iwasan ko yun. Tulad ngayon, parang naaamoy ko na naman ang pabango niya. Napapikit ako pero kaagad na napadilat matapos kong maramdaman ang pagbaon ng kung ano sa aking balikat. Sir Kevin? Nasabi ko nang makita ko siya sa refleksyon ng salamin. Nasa likuran ko siya pero nakatitig pa din siya sa akin. Ang kanyang dalawang kamay ay nakatukod sa sink na kaharap ko, kaya wala akong takas kundi ang salubungin ng paningin niya. Hindi ka sumagot kanina kay Mikey, ibig sabihin ba noon pumapayag ka? Hindi. Mabuti. Tandaan mo wala ka pang naisasagot sa alok ko. Bakit mo ba ginagawa lahat ng to? Kahit ako hindi ko din alam ang sagot. Nung gabing yun kahit na wala ako sa sarili ko, hindi ko makakalimutan ang pakiramdam na yun. Pakiramdam na sayo ko lang naramdaman. Aniya habang hindi iniaalis sa akin ang paningin niya. Maya-maya pa, nasalok ko ang aking bibig habang hindi maipinta ang mukha ko. What's wrong? Anong masakit sa'yo? Nag-aalalang aniya pero hindi ko na siya inintindi dahil sukang-suka na ako. Hoy, okay ka lang? Aniya habang hinahaplos ang likod ko. Nangihina ako. Saad ko kaya hinawakan niya ang braso ko para maalalayan. Siya pa ang nagpunas ng labi ko na basa. Tara na sa labas. Sinubukan ko maglakad pero nangihina talaga ako. Bubuhati na lang kita. Hindi niya na ako inintay pa na makasagot, sa halip, binuhat niya ako. Paglabas namin, nakapila na pala ang mga tao doon na ngayon nakatingin sa amin. Sa klinik. Hindi na okay lang ako. Uuwi na lang siguro ko sa inuupahan ko. Ihahatid na kita. Hindi. Alam ko naman na hindi ka papayag. Kaya si Melissa na lang ang paghahatidin ko sa'yo. Kung pwede ipaliwanag mo sa mga tao kanina kung anong nangyari kaya mo ko karga. Nakikiusap na saad ko habang tinatahak namin ang parking area. Ako na ang bahala. Kung pwede din magpiti ka. Ayokong umasa pero baka magbunga ang kasalanan ko sa'yo. Aniya nang maibaba ako sa kotse. Susunduin ko muna si Melissa. Hintayin mo siya dyan. Halos 5 minuto lang yata ang inantay ko bago makarating si Melissa. Anong nangyari sa'yo? Sinundo ako ni Boy Sungit doon, ihatid daw kita. Masama ang pakiramdam ko. Feeling ko buntis ako, Melissa. Ano? Pero paano? Sino? Nung gabing dumalo tayo sa party ng kapatid ni Jenny, lasing ako noon at may na naman tala sa akin. Yung nakabuntis sa'yo? Nasaan siya? Alam niya ba? Si Kevin. Kung ano naman ang kinaikli ng sagot ko, siyang ikinahaba naman ng sigaw niya at talagang hindi makapaniwala. Gusto niya akong pakasalan. Gumaw ka na. Alangan naman na pag-isipan mo pa yan. Hay nako, magdadrive na ako. Mamaya ang chika ha pag uwi ko sa bahay mo. Talagang ganun na lang ang interes ni Melissa na malaman ang totoong kwento sa likod ng pagbubuntis ko. Kaya naman ang pagdating namin sa bahay na inuupahan ko, inakay niya pa ako paupo sa maliit na sofa at kaagad na inusisa kung ano ba ang nangyari sa pagitan namin ni Kevin at kung bakit siya ang naging ama ng batang ipinagbubuntis ko. So paano ang nangyari na ganun? Kaya ba palagi siyang nasa tabi mo kasi alam na niya? Ani Melissa habang hawak ang kamay ko. Hindi ko sinabi na buntis ako pero naghihinala na siya. Gusto niya akong pakasalan para maitama ang pagkakamali niya. O ano, mag-iinarte ka pa? Look, Melissa, hindi ako maaaring basta na lamang tanggapin ang offer niya nang dahil lang sa buntis ako at para itama ang pagkakamaling nagawa niya. So ano nga, magpapakipot ka? Virginan? Mag-isip ka nga girl, palay na ang lumalapit, tukain mo na. Melissa, ano ka ba? Pwede bang magpakasal na walang nararamdaman? Girl, mas wala namang lalaki na magpapakasal sa isang disgrasyada. Gumising ka nga. Gwapo si Sir Kevin at isang CEO. Malabo pa ba na ma-inlove ka sa kanya? Hindi malabo, Melissa. Pero siya, tingin mo magkaka-interes siya sa akin? Paano kung maglagay lamang siya ng tali para sa bata pero hindi niya ako magawang mahalin? Ayoko maging miserable ang buhay ko, Melissa. Isa pa, inaalala ko si Mikey. Hindi naman sa pagmamalaki pero alam kong may pagtingin din siya sa akin at ayoko masaktan siya ng sarili niyang pinsan. Hay nako, hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo pero mag-isip kang mabuti.
Kung sakali na mabuo ang desisyon mo, tawagan mo lang ako. So, suportahan kita ano man ang piliin mo. Magpa-deliver ka na lang ng pagkain, okay? Hindi man lang ako nakaramdam ng gutom dahil sa malalim na pag-iisip. Sinubukan kong magpiti. Noon ko pa pinag-iisipan na may mali sa akin, kaya naman may piti na ako nabili na ngayon palang gagamitin. Malalim ang bawat paghinga ko habang nakaupo sa bowl, nakatingala pa ako at nagdarasal na sana mali ang nasa isip ni Kevin. Dahan-dahan kong idinilat ang mata ko at tinignan ng resulta. Positive, buntis ako. Naibulong ko. Hindi ko na malaman ang aking dapat na gagawin, kung tatawagan ko ba si Kevin o itatago na lang sa kanya. Paglabas ko ng CR, nataranta ako matapos mag-ring ang aking cellphone. Si Kevin ang nasa linya. Okay ka lang? Bakit ang tagal mong sagutin? Okay lang naman, nagpapahinga na ako. Nasa labas ako. Nagmadali akong sumilip sa labas at naroon nga siya. May mga plastic siyang dala na may lamang prutas at gulay. Ipagluluto kita. Kahit na hindi ko sinabing pumasok siya, nakita kong humakbang na siya paakyat kaya mas lalo akong kinabahan. Pinagbuksan ko siya ng pinto. Sinilip niya ang mukha ko. Maya-maya ay hinaplos niya. Namumutla ka, okay ka lang ba talaga? Oo, baka dahil lang sa panghihina ko kanina. Huwag ka kasing mag-isip ng kung ano-ano. Mangyayari ang mga dapat mangyari at ang hindi naman ay hindi. Ngumiti siya sa akin. Halika, ipagluluto kita ng bulalo. Habang naglalakad kami, ay iniikot niya ang mata niya sa kabuuan ng aking bahay. Feeling ko unsafe ka dito. Gusto mong lumipat? Ako na ang magbabayad. Hindi na, komportable naman ako dito. Pinanood ko siya nang buksan niya ang botones ng long sleeve niya sa pulsuhan, tsaka niya iyon inilihis hanggang siko. Naghugas siya ng grapes at strawberry. Kumain ka muna ng prutas habang nag-aantay sa akin. Sir Kevin, don't be formal, wala naman tayo sa company, so you can call me Kevin. Kevin, gusto kong malaman, ano ba talaga ang plano mo at ganyan ka sa akin? What do you mean na ganito ko? Inaalala mo ko masyado. Dahil alam kong buntis ka at ako ang ama ng batang dinadala mo. Dahil dun lang, hindi ba? Please, huwag kang umasta na may pakailam ka sa akin. Lalaki ang batang ito nang hindi mo ko inaalala. Siya lang ang tungkulin mo't hindi ako. Hindi mo ko obligadong i-check at alalahanin. Yeah, you're right. Kaya nga inaalagaan kita. Kung hindi ka malusog, hindi lalaking malusog ang anak ko. Ano bang gusto mo? Magpanggap ako na hindi ka nag-e-exist sa mundo? Ipaubaya ko kay Mikey ang lahat? Hindi ganun. Then what? Sabihin mo lang at gagawin ko. Kung gusto mong ayaw mong nasa paligid ako, then I'll do it. Nung umiyak ka sa harap ko at pinanghinayangan mo ang bagay na hindi ko na maibabalik pa. Alam mo ba kung anong pakiramdam nun? Feeling ko, ako na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Kaya naman gumagawa ko ng way para mapagaan ang loob mo. Kasalanan ko kung bakit nasa ganyan kang sitwasyon kaya gusto kong makabawi, pero kung sasabihin mong itigil ko, gagawin ko, Gwen. Nang mga sandaling yun, litong-lito na din ako kaya hindi ko din alam ang aking sasabihin. Bagaman nagkaroon kami ng mga maliit na diskusyon ni Kevin, nagluto pa din siya. Kumain ka ng madami. Good night. Ani at saka umalis. Feeling ko tuloy na konsensya ko. Dala kaya ito ng pagbubuntis ko? Namimiss ko ang amoy niya. Nasabi ko sa sarili ko habang nakatingin sa pagkain na hinanda niya para sa akin. Ang arte ko naman. Saad ko pa tsaka masama ang loob na sumubo. Habang kumakain, namalayan ko na lang na tumutulo ang aking luha. Hala, nababaliw na yata ako. Sabi ko dapat wala siyang pakailam sa akin, hindi ba? Pero bakit umiiyak ako? Bakit namimiss ko ang mukha niya? Sumubo ako ng kanyang niluto. Talagang kahit pigilan ko, nagiging emosyonal ako. Kevin point of view. Tinanaw ko ang mumunting ilaw ng kanyang bahay. Iniwan ko ang mabigat na buntong hininga ko doon. Hindi ko malaman kung naiirita ba siya sa akin. Nababahuan o ayaw niya talaga. Talagang paulit-ulit kong inisip kung anong mali sa akin para tanggihan ni Gwen. Hindi kaya si Mikey talaga ang trip niya? Tanong ko pa ng sumunod na umaga habang nasa teres ako kaharap ang kape at naka-cross legs. Dumaan si Manang dala ang mga bayaring bills mula sa gwardiya sa gate. Manang, ano po yun, sir? Madaming nagsasabi ng bata ko, cute daw ako. Sabihin niyo nga po, nagbago po ba ang itsura ko? Oo naman, iho. Cute ka nung bata ka pero gwapo ka na ngayon. Walang makakapantay.
Kahit si Sir Mikey walang sinabi, palibhasa po'y nagmana kayo kay Sir Kai. Ani Manang, tukoy niya kay Daddy. Sabihin niyo nga po, tingin niyo hindi ako mahihirapang mag-asawa? Naipit ko ang aking labi nang magbago ang ekspresyon ni Manang. Kung sakali lang naman po, mag-aasawa ka na ba? Ani Manang sa akin at naroon ang pagkasabik. Diyos ko, sa wakas! Pinagtapik niya pa ang kanyang dalawang palad para maibahagi ang tuwa. Stop it, Manang. It's not like what you think, okay? Hindi naman, na-excite lang ako, sir. Ang isang perpektong gaya nyo, hindi mabibigo sa pag-ibig. Tandaan nyo yan, liban na lamang kung mayroon ng nagmamay-ari sa puso ng tinatangi ninyo. Gwapo kayo at mayaman, bukod doon ay mabait, kaya ano pa ang dahilan para ayawan kayo? Okay na po yun, salamat po. Nakangiti pa din si Manang habang naglalakad palayo sa akin. Yeah, Manang is right. Malabo na hindi ako magustuhan ng isang babae. Maliban na nga lang kung hindi kaya si Mikey talaga ang gusto niya. Hay, ang hirap mag-isip. Hindi ko naman talaga siya gusto, diba? Bakit ko siya pinanghihinayangan? Nasabi ko sa sarili ko na pilit kong kinukumbinsi. Bakit? Nahihirapan ka bang pumili? Nakuha ng parating na si Lolo ang aking atensyon. Napakatalas ng tenga. Hindi po hindi naman po ako nagmamadali lo. Madaming magaganda sa kumpanya. Kung gusto mo ng medyo matured ay pwede si Vienna. Lo naman, hindi ko naman po pinangarap na mag-alaga ng tita, no? Si Vanessa, mukha siyang matalino. Masama nga lang ang ugali. Dugtong ko. Kahit pa hindi pa ako nawawala, madami nang kumakalat na chismis sa kanya. Si Melissa yung bago. Kitang-kita ko kung paano kumislap ang mata sa iyo. Hinintay ko na banggitin ni Lolo si Genevieve pero wala, mukhang hindi niya kilala. Pwede ka namang makipag-blind date, madami pa naman. May isa ako natatandaan sa kumpanya, iyong Gwen. Nabuhayin ako ng sambitin iyon ni Lolo. Kaya lang ay ipinagpaalam na sa akin ng pinsan mo na balak niyang ligawan yon. Ano po? Ano pong sabi niyo? Pumayag kayo? Oo naman, single din naman daw yun sabi ni Mikey. O kaya na pala ang pinsan mo. Tumingin ako sa harapan kung saan preskong naglalakad si Mikey habang malawak ang pagkakangiti niya. Anong ginagawa mo dito? Lo, tignan mo hindi pa siya yumayaman ng husto. Ginaganyan-ganyan niya na lang ako. Ani Mikey tsaka naglalambing na yumakap kay Lolo. Isang dahilan yan kung bakit galit na galit si Tito Marcos sa kanya. Mas itinuturing pa niya kasi kaming pamilya kaysa sa sarili niyang ama. Ano ang ginagawa mo dito? Magpapaalam ako sa iyo, i-date ko ang empleyado mo. Hindi pwede. Ano kasi, busy daw siya ngayon at pagod. Ano ba talaga? Busy o pagod? Bakit ba kasi date ang inaalala mo? Hindi mo pa nga siya kilala. Paano na lang kung single mom siya? Kung may asawa na pala siya? Singhal ko kay Mikey na nakangiwi na wari hindi makapaniwala na nasasabi ko ang mga bagay na yun. Tumingin sa akin si Lolo tsaka tumawa ng makahulugan. Oo siya, tsaka nyo naintindihin niyang date-date na yan. Bakit hindi tayo magpaluto at kumain? Mamayang hapon ay mag-inom tayo para hindi naman puro iba ang iniintindi natin. Tumatawang ani Lolo. Hindi ko alam kung alam niya ba ang totoong pakay ko. Pero kilala ko ni Lolo at sa talino niyang yan, nahulaan na niya kung bakit ayokong payagan si Mikey na makipag-date. Nakahinga ako ng malalim nang hindi na iyon kontrahin ni Mikey. Naalala ko din ang mararamdaman niya. Paano kung malaman niya kaagad na buntis si Gwen at ako ang ama? Ano ang magiging reaksyon niya? Ayokong dumating sa punto na masira ang pagiging magpinsan namin. Ayokong mawalan ng bunsong kapatid. Ako na ang bahala sa pulutan. Ani Mikey habang kami ni Lolo nasa minibar at nakatanaw lang sa kanya. Sisig ala Mikey daw ang lulutuin niya. Sandali ako napasilay nang umilaw ang aking cellphone. Isang mensahe ang natanggap ko at ayon sa kanila, malapit na daw nilang mahanap ang kasagutan ng 2 buwan na pagkawala ko. Sana lang walang kinalaman si Uncle Marcus. Ayokong itakwil ka ng anak mo. Saad ko sa isip ko habang nakatingin pa din kay Mikey. Masakit ang ulo ko ng sumunod na umaga dahil naparami ang inom namin nila Lolo. Pero hindi naman ako pwedeng magpaliban, lalo at Lunes. Ayoko maging masamang modelo sa aking mga empleyado. Good morning, sir. Si Vienna kaagad ang sumalubong sa akin pagpasok ko sa loob. Tumango lang ako. Sumabay na din siya pagpasok sa elevator. Kukunin kong sekretary si Gwen ngayon.
Nasabi ko naman na sa'yo nung nakaraan, hindi ba? Opo sir, ipapatapos ko lang po yung mga maiiwan niya. No, ikaw na ang tumapos nun. Tinignan niya ako pero hindi na siya nagreklamo. Sir, no offense po, pero gusto ko lang malaman kung bakit parang may espesyal na trato kayo kay Gwen. May relasyon po ba kayo? Tanong niya sa akin. Tinignan ko siya ng makahulugan. Magkakilala po ba kayo? Kung anong sa tingin mo, marahil yun ang sagot. Hindi na siya umimik hanggang sa bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas ako at dumiretso sa opisina. Mikey, nakangiti siyang kumaway sa akin. Ayos nauna ka pa sa CEO. Gusto lang kitang kamustahin. Ang lakas mo din palang uminom. Iiling-iling na aniya, tsaka nilapag sa mesa ko ang gatas at tsaka gamot pang alis ng hangover. Para sa'yo, para gumanda ang mood mo. May nanliligaw na kay Gwen kaya wag ka nang masyadong umasa. Ayokong masaktan ka. Masyado kong gwapo para ipagpalit niya. Mabait din naman. Matatalo lang ako kung ikaw ang kalaban ko. At bakit? Idol kita eh. Alam mong wala akong laban pagdating sa'yo. Maya-maya ay pumasok si Gwen. Oh, bakit ka nandito? Naaamoy mo ko? Kinikilig na ani Mikey. Siya ang sekretary ko for 1 month. Saad ko habang nakatuon sa mga papel ang aking mata. Talaga? Sayang naman. Napalabi si Mikey. May shoot ako sa Japan next week. Hindi ka din pwedeng maglagi dito, hindi kami makakapag-focus sa trabaho. Oo na, basta yung usapan natin Kikibot-kibot ang kilay na ani Mikey sa akin. Whatever. Bibigay ko ang gusto mo. I'll make a space for you. Saad ko't hindi naman siya kumibo. Tinignan ko siya. Bakas ang lungkot sa kanya mga mata. Anong problema? Saan ko sisimulan ng trabaho, sir? Checking my schedule, making a coffee, at ipaalam kung sino ang mga bibisita sa akin. Dapat alam mo din ang ayaw at gusto ko. Mga papers din, tsaka wag kang mailang. Ako pa din naman to. Pumunta siya sa table niya at nagsimula ng magtipa ng keyboard. Hindi ko siya pinansin hanggang sa pananghalian. Sasabay ka bang bumaba sa cafeteria? Aniya sa akin. Hindi, magpapadeliver na lang ako dito, hindi ako lalabas. Sige. Pinanood ko lang siya hanggang makalabas. Puno ng panghinayang ang puso ko sa bawat minuto na hindi siya nakakausap. Kaya lang ito ang gusto niya. Kahit na mga sumunod na araw, ganoon ang ginawa ko. Iniwasan ko ang mga bagay na gusto niyang mangyari. Puro related lang sa trabaho ang pag-uusap namin hanggang isang araw, nadama ko ang pananahimik niya. Hindi ko yun pinansin nung una. May problema ka ba? Tanong ko nang bumalik siya matapos niyang magtimpla ng kape para sa akin. Bakit parang maga ang mata mo? Sinipat ko ang mukha niya, talagang maga ang palibot noon. Umiyak ka nga, bakit? Wala, magkape ka na lang, okay lang ako. Tsaka akmang tatalikod na sa akin kaya kaagad kong dinampot ang kanyang braso. Isa, hindi mo sasabihin, bakit ka umiyak? Giniyak ko ang mukha niya pataas sa akin hanggang sa magkasalubong ang aming paningin. Bakit ka umiyak? Gusto kitang makausap, kaya lang ay ayaw mo naman kaya wag na. Umiiyak ka lang dahil sa hindi kita kinakausap? My God, sabi mo ayaw mo na inaalala kita kaya yun ang ginawa ko. Niyakap ko siya. Ramdam ko ang higpit ng yakap niya sa akin habang patuloy na umiiyak. Tahan na, kakausapin na kita, promise. Nakangiting saad ko. Dala yata ng paglilihi niya kaya siya nagkakaganyan. Anong ginagawa mo? Saad ko habang nararamdaman ko ang papadiin niyang pagkakasubsob sa aking dibdib. Kasabay noon ang pagsinghot niya sa amoy ko. Pinaglilihian mo ba ako? Naniningkit ang mata na saad ko na ikinatigil niya naman. Hindi Hindi ko binitiwan ang kamay niya hanggang sa makaupo kami sa swivel chair. Kung hindi mo ko pinaglilihian, ibig sabihin gusto mo ko at namimiss mo ko. Nakita ko naman ang pamumula ng pisngi niya kaya palihim akong napangiti. Hindi Okay, huwag mo na akong aakapin, okay? Nakataas ang kilay na saad ko tsaka akmang igigiya ko siya patayo nang humuso siya. Hindi ko alam kung naglilihi ako sa'yo, basta alam ko lang ay gusto kong nasa paligid kita. Ngumiti ako ng palihim, malamang sa malamang, maging kamukha ko ang anak ko. Sabay kaming napatayo nang may kumatok mula sa pintuan. Nagkahayaan pa kami matapos ay pumasok si Lolo. Good morning, Lo. Bakit kayo napadalaw dito? Wala naman, gusto ko lang kamustahin ka.
Aniya pa matapos ay napatingin kay Gwen. Oh, Miss Gwen, ano at narito ka? Temporary po ay siyang sekretary ko. Tapos, ani lolo sa akin na para bang nag-aantay pa ng kasunod. Matapos po ay babalik na siya sa dati niyang pwesto. Bakit mo pa ibabalik kung ganon? Base sa mga sinasabi niya at mga tinginan niya, mukhang may ideya siya tungkol sa kung ano ang meron sa amin ni Gwen. Kung hindi mo mamasamain, iha, maaari bang mag-usap muna kami ng apo ko? Oo naman po, wika niya tsaka nagmamadaling lumabas. Naupo si lolo sa sofa kaya nilapitan ko na din siya. May problema po ba? Alam kong hindi lang kayo basta dadalaw dito para kamustahin ako. Malaking problema nga ito, iho, pag nagkataon. Ayokong maparis kayo sa daddy at tito Marcos mo. Tulad nyo, umibig din sila sa iisang babae. Pero si daddy mo ang pinili ng mami mo. Kaya sana hanggat maaari, masabi mo sa pinsan mo ang katotohanan. Alam niyo na po bang tungkol sa amin ni Gwen? Napabuntong hininga ko. Maya-maya, napatingin ako sa pagtunog ng aking telepono. Excuse lo, nabosesan ko kaagad si Melissa sa linya. Sir, pumunta po kayo dito sa office please. Si Gwen po. Pinatay ko ang linya. Lo, please excuse, may emergency po ako. Saad ko tsaka ako nagtatatakbo pababa sa kanilang opisina. Isang floor lang naman ang pagitan namin kaya kaagad din ako nakarating doon. Dinig na dinig ko ang sigawan. Bakit hindi mo nalang aminin? Malandi ka. Naningkit ang mata ko. Tinig iyon ni Vanessa. Na kahit buntis ka, nilalandi mo pa din ang mga boss natin. Hindi totoo yan. Kahit kailan wala akong nilandi, Vanessa. Pero buntis ka, hindi ba? Nang tuluyan kong makita sila, bumungad sa akin ang gulugulong buhok ni Gwen. Dam, what did you do? Malakas na singhal ko sa mga taong naroon. Tinignan ko din ang mga kalmot sa kanyang braso. Ano to? Bakit meron ka nito? Sir, itigil niyo na po ang pakikipag-usap dyan. Malandi po yan. Nilaso niya lang ang isipan ninyo. Buntis siya, sir. Is that so? Kaya niyo siya sinaktan? Tingin niyo sapat ng dahilan yun para manakit kayo ng kapwa babae niyo? Eh kung sabihin kong ako ang ama ng batang dinadala niya, ano ang magiging reaksyon niyo? Saad ko at lahat sila ay nagulantang. May will pa din ba kayo nasaktan siya? O mas may will siya na paalisin kayo dito? Lahat sila ay naiwang gulat pero maging ako, nasurpresa nang makita ko si Mikey na nakadungaw pala sa amin. Halata na masama ang loob nito nang tumalima. Melissa, please, take her to the clinic. Saad ko tsaka ko hinabol si Mikey. Mikey! Tawag ko sa kanya pero para siyang babae na nagtatampo hanggang sa mahawakan ko ang kanyang balikat. Mikey, please listen to me. Gaano katagal niyo pa ako balak na pagmukaing tanga? Hindi mo naiintindihan, Mikey. Talagang wala akong naiintindihan dahil masyado kang selfish. Kaya mo ko pinipigil na ligawan si Gwen dahil nabuntis mo siya. Tinrider mo ko. Paano mo sa akin nagawa to? Tingin mo ba ginusto ko to? Ang daddy mo ang may kagustuhan ng lahat ng to. Alam mo ba kung ano-anong pinaggagawa niya sa akin? Sinubukan niya akong patayin at si Gwen ang naging bunga ng sakripisyo ng lahat ng katangahang ginawa niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Sinubukan niya akong turukan ng gamot hanggang sa magalaw ko ang inosenteng babae na walang kamalayan sa pamilyang meron tayo. Oo, kailangan ko tong pagbayaran, Mikey. Kaya kong saluhin yan. Ibigay mo na sa akin si Gwen. Hindi ko kayang gawin yan. Mahal ko na din si Gwen. I'm sorry, Mikey. Hindi ko siya kayang ipaubaya sa'yo. Oo nga pala, nasabi ko nga pala sa'yo na hindi ako mananalo kapag ikaw ang karibal ko. Sige, ingatan mo si Gwen. Pero isa lang ang tandaan mo. Kapag nalaman kong sinaktan mo siya, kukunin ko siya sa'yo kahit pa alam kong ayaw niya sa akin. Para akong kinonsensya nang maglakad siya palayo sa akin. Napabuga ako ng hininga, tsaka ako bumalik kina Melissa at Gwen nasa klinik. Kamusta? Okay ka lang ba? Ano ba talagang nangyari? Okay lang ako, wag mo kong masyadong intindihin. Si Mikey, nasaan siya? Umalis siya matapos kong ipaliwanag lahat ng nangyari sa atin. Sana makausap ko siya at makahingi ng sorry. Okay lang yun, wag mo siyang masyadong intindihin. Ipatatanggal ko sa trabaho ang mga taong may gawa nito sa'yo. Wag na, hindi naman nila ginusto to. Kasalanan ko dahil naging malapit ako sa inyo ni Mikey. Bakit hindi mo na lamang siya sa bahay patuluyin? Maya-maya ay pumasok si Lolo.
Nangungupahan siya, hindi ba? Mas maiging ligtas ang apo ko kung malalaman kong nasa bahay natin siya. Naku, hindi na po, okay lang naman po ako. Kaagad na tanggi ni Gwen. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman namin pipilitin ng apo ko kung ayaw mo talaga sa kanya. Hindi naman po sa ganun, hindi pa po kasi kami nakakapag-usap ng maayos ni Sir Kevin, kaya hindi ko po masagot ang alok niyo. Iha, iwanan na muna natin sila para makapag-usap ng maayos. Ani Lolo kay Melissa. Ngayon na po, saad naman ni Gwen. Oo Iha, para mapaayos ko na kaagad ang kwarto na tutuluyan mo. Kung sa bagay, malawak ang kwarto ng apo ko, kakasya kayo doon. Birong ani Lolo tsaka malakas na tumawa. Ano bang pag-uusap ang gusto mo? Tanong ko nang makalabas si Lolo. Naikwento mo sa akin na lango ka sa gamot ng mga panahon na yon. At isang dahilan yun, kaya hindi ako pumapayag na panagutan mo ang bata sa sinapupunan ko. Ayokong ikulong ka, Kevin. Paano kung sabihin ko sa iyong gusto kita? Na hindi lang ako handang panagutan yan dahil aksidente kitang nabuntis, kundi dahil may damdamin na ako para sa iyo. At yun mismo ang dahilan kaya ako nasaktan si Mikey. Sinabi ko sa kanya na may damdamin na ako para sa iyo. Halata na kinagulat niyang sinabi ko pero wala nang panahon para itago pa to. Masaktan na ang masaktan. Selfish na akong selfish. Lahat ng nararamdaman ko, Gwen, ay totoo. At lalo kitang minahal na mga araw na halos hindi kita kinakausap. Minuminuto'y parang sasabog ang puso ko. Masuyong saad ko. Nakatingin lang siya sa akin na para bang hindi naniniwala. Talagang ng mga unang araw, napakahirap paniwalaan na ang isang gaya ko gugustuhin ng CEO ng company na pinagtatrabahuhan ko. Pero heto ko ngayon at halos dito na nakatira sa kanilang bahay. 2 buwan ko na ding naipanganak ang anak namin ni Kevin na si Gio Clark. Dadalaw daw ang magulang mo dito mamaya. Ani Kevin pagpasok niya sa kwarto. Nasa likuran ko siya habang nakatitig sa anak namin. Siya na din kasi ang nagpaalam kina mama at papa sa kung ano ang mayroon kami. Talaga? Kailan mo sila nakausap? Si Lolo ang pumunta doon at nakipag-usap sa kanila. Si Lolo? Akala ko ba ikaw ang kakausap sa kanila? Sabi ni Lolo ayaw niya daw na maistorbo pa tayo. Saan naman? Baka sa kasunod niyang apo. Birong aniya na ikinasama ng mukha ko. Maiba ko. Hindi ba ako hinahanap ni Miss Vienna? Pagbabago ko sa topic. Hanapin ka niya? De pinatanggal ko siya dun. Tandaan niya hindi pa ako okay sa kanya. Talagang desidido na kasi si Kevin noon na alisin sina Vanessa at Miss Vienna matapos nila akong pagtulungan. Kaya ako na ang nakiusap na wag niyang gawin yun dahil nagawa lang naman nila ni Vanessa ang bagay na iyon dahil sa maling akala. Si Mikey nga pala, kailan siya babalik? Bakit mismo? Nakataas ang kilay na aniya pero alam ko naman na nagbibiro lamang. Baka bukas dumating din siya. Talaga? Hanggang ngayon ako konsensya pa din ako hanggang ngayon. Bakit naman? Wala ka namang ginawa sa kanya, hindi ba? Alam ko na sa sarili ko na may gusto kong iba pero hindi pa din ako naging totoo sa kanya. You mean, dati mo pang alam na mahal mo ko? Akala ko naman ay ako lang tong parang hibang na nagmamahal tapos ikaw walang pakiramdam. Ayokong isipin mo na nagtitake advantage ako dahil may namagitan sa akin kaya bakit ako aamin? Nang hapon din ngang iyon, nagpahanda si Kevin ng madaming pagkain sa bahay. Di naman siguro kailangan na ganyan kadami sa plano mo. Kontra ko nang halos mapuno na ang mesa habang may 4 na putahe pang hindi na iluluto. Sila mama lang naman ang bisita. Oo nga pero mother-in-law ko yun sa hinaharap kaya ayoko madismaya sila sa akin. Mag-prepare ka na pati ang anak mo para mamaya hindi ka na mahirapan. Hinayaan ko na lamang gawin niya ang gusto niya kaysa naman kontrahin pa. Inayos ko ang sarili ko at nagsuot ng komportable. Pagbaba namin ni Clark na karga ko ay nakaayos na din ang plating. Maya-maya lang dumating na sila mama at papa na sabik akong sinalubong matapos akong makita sa sala. Diyos ko ang apo ko. Ani mama sa halip na ako ang kausapin. Ang gwapo naman ng apo ko. Ani mama. Abay oo naman. Tingnan mo nga naman ang daddy. Ani papa tsaka tumingin kay Kevin. Tayo na po sa hapag at makakain na tayo. Anyaya ni Kevin. So hindi ako kasama? Sa huli ay may panauhin pa palang hindi inaasahan. Mikey? Nakangiti ko siyang sinalubong. Mabuti naman at narito ka.
Sayang naman kung hindi ko dadalawin ang kauna-unahang pamangkin ko sa nag-iisa kong pinsan. Hindi ka ba galit sa akin? Tanong ko at umiling siya. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Masaya ako dahil pinsan ko pa din ang ginusto mo. Alam kong nasa mabuti kang kamay. At mula sa malayo, ikinasisi akong malaman yun. Sa akin, galit ka ba? Si Kevin naman ang nagtanong. Nilapitan ni Mikey si Kevin tsaka umakbay dito. Tingin mo kung magagalit ba ako, may magagawa pa yun. May anak na kayo kaya kahit anong gawin ko, hindi ko na makukuha si Gwen. Tanggapin na lang ang katotohanan na hindi kami ang tinalaga. Ang daddy nga, napatawad mo. Ako pa kaya na wala ka namang ginawang masama sa akin? Dagdag pa ni Mikey. Niyakap siya ni Kevin. Bagaman puso ang kanilang usapan, mas pinili pa din nilang lingunin ang dugo na nananalaytay sa kanilang mga ugat. Yan ang tunay na dugo ng isang Gray, ani Lolo sa kanila. Walang anumang unos ng bagyo makakabuwag sa matibay na samahan. Ikinasisi akong masaksihan niya ng aking mga mata. Ipinagmamalaki ko kayo mga apo. Ani Lolo tsaka inakbayan ng dalawa. Tayo na po sa hapag, lumalamig na ang pagkain. Putol ko sa kanila para naman mapalitan ng ibang vibes ang kanilang usapan. Magiliw pa din na karga ni Mama si Clark. Naku, walang duda. Kevin na Kevin ang itsura. Magkakamali ang DNA. Pero mukha na yan oh. Pag tinanggi mo yan, pagtatawanan ka pa ng makakarinig. Bumalik na ang sigla ni Mikey kaya't napuno ng malakas na tawanan ng hapag. Marahil isang aksidente lamang ang nangyari sa amin ni Kevin na pinagsisihan ko nung una. Pinagkamalan siyang isang pulubi na basta na lamang naglapastangan sa akin. Pero ngayon, taas noo kong ipinagmamalaki na si Kevin ang ama ng anak ko at si Clark ang pinakamalaking biyaya na ipinagkaloob sa akin ng Diyos.